Napabuntong hininga na lang si Tito Dan. Nang sulyapan ni Iya si Tita Tina ay nakita niyang parang naiiyak ito. Iya, natutuwa ako na nandito ka na. Pero pasintabi muna. Masama ang pakiramdam ko. Naomi, nice meeting you. Excuse me. Tumayo na mula sa hapag ang lalaki. Saka sila tinalikuran. Sandaling naghari ang katahimikan nang wala na ito. Nakita mo na? Biglang sabi ni Tita Tina. Ang laki ng ipinagbago niya, hindi ba? Gusto kong sabunutan ang Claudine yun. Hindi ba niya nakikita na ginto na ang nasa kamay niya? Tapos itinapon niya ng ganun-ganun na lang? Well, tita, some women are just too stupid. Hirit ni Naomi. Sinabi mo pa, sang-ayon ni Tita Tina kapag kwan ay bumaling ito sa kanya. Iya, baka matutulungan mo akong kaibigan mo. Anito, iyon nga rin mismo ang gusto niyang gawin. Hindi nga lang niya alam kung paano. Susubukan ko po. Iyon lang ang mapapangako niya. And if you don't succeed, maybe I can help. Bulong sa kanya ni Naomi. Ngaling-ngaling sikuhin niya ito. Do you know what you should do first to help your friend? Tanong ni Naomi nang makauwi na sila. Be there for him. Itinirik nito ang mga mata nito. What? Balik niya dito. I can help. I'm very willing. I'm sure you are. Sarkastikong sagot niya. Sa totoo lang ay medyo napipiko na siya rito. Bakit ba parang ayaw mo akong pagtulungin? Hindi kaya... Oh my! Sinapon nito ang bibig. Saka nanlaki ang mga mata na parang gulat na gulat. Umamin ka, girl. You want him for yourself, right? Ew, hindi no? Denial queen. Hindi nga kasi, ano ba? Then, why won't you let me help? Natahimik siya. Tatapatin na ba niya to? Kabisado niya ang track record nito. She was the love them and leave them type. Anong sisay na makalimutan ni Ino ang ex nito kung masasaktan din lang uli ito kapag nagsawa na rito si Naomi? Come on girl, tell me. Nanghahamon na tinig ni Naomi. Because I'm afraid you'll just end up hurting him too. Mahirap mag-imbento ng dahilan kaya mas mabuting umamin na lang. Napailing ito. You really care for him a lot, don't you? Tanong nito. Oo naman, as a best friend of course. Don't sound so defensive. I believe you, sabi nito. And since you've been so honest with me, I'll do the same thing for you. Kahit nga yata sa second or third sight, but me, well, I know it when I see it. Ano ba sinasabi mo? Ang sinasabi ko tumingin ito sa kawalan saka kumrap-kurap. I think I've found the man of my dreams. Oh come on. May bahid na hinampo ang anyo nito nang tumingin ito sa kanya. Sa maniwala ka o sa hindi, marunong din naman akong magmahal. That's why I can understand Ina so well. Pareho lang kami. We keep shopping around because we haven't found what we want to buy. Pero nakita mo naman siya. Nang matagpuan niya ang babaeng nagpatibok ng husto ng puso niya, he fell hard. Ganon din ako. And you're saying si Ino yun? Naman. Is it so impossible? Nun ko pa naman siya type, di ba? Seeing him in person only confirmed what I've been feeling. Naomi, pareho ko kayong kaibigan ni Ino, kaya wala akong itutulak kabigin sa inyo. Bullshit. Bulalas ni Naomi pero ngumiti rin ito ng agad. Pardon my language, but I think I know where I stand. Mas marami na kayong pinagsamahan ni Ino, kaya sure ako kung sinong itutulak at kakabigin mo. And I get that. But the thing is, you don't have to choose. Humugot ito ng malalim na hininga. I like him. I really do. Mamatay man ako. Pasensya na, mahirap paniwalaan na ganyan kakabilis mag-decide. Para sa isang kagaya mo, siguro, mahirap paniwalaan. But I've been around, Iya. I know men and I know how I respond to them. Iba to. But he has just been through a traumatic breakup. So aren't you glad I'm here to make sure he recovers? At itaga mo sa bato, girl. Kung meron mang makapagpapalimot sa kanya sa engot na babaeng hindi siya pinahalagahan, ako yun. I'll do my darned best
to make him get over that woman who is not worth his grief anyway. Oh, ayaw mo pa nun? Dapat matuwa ka, di ba? Para na lang kung inaambisyon mo pala na sa'yo mapunta ang papel na yon. Nothing wrong with that. Just lay your cards on the table. Tell me to back off and I will. Sabi mo, the man of your dreams mo na siya. Pagkatapos, sasabihin ko lang na back off gagawin mo na? Pumalatak si Naomi. Eh diba, sabi nga, love is sacrifice. Handa ako magsikripisyo para sa ikaliligaya mo. Ano ba? Magseryoso ka naman. Sita niya rito. Seryoso ako. Baka ikaw nagjo-joke. So, do you want him for yourself or not? Magkaamin na. Nag-flash ang iba't ibang tagpo sa imahinasyon niya. Ang pakikinig niya sa mga kwento ni Tita Gresita, ang pagsasalaysay ni Ino sa nangyari sa pinsan nito, ang sumpaan nila sa ilalim ng punong mangga. I just want him to be happy, sabi niya. He'll be happy with me. I'll make sure of that. So, were you okay with this? What happens if he falls for you? Nasa Singapore ang trabaho mo at para namang nasa Pluto ang Singapore, no? Eh kung yan ngang nasa US ang special someone, nakakapag-igi pa rin. Yung nasa Singapore pa kaya? And if the time comes when I have to choose between him and my job, it's no contest. Puso mangingibabaw. Puso? Really? Teka, ikaw ba talaga si Naomi? Hindi niya inakala iyon. Tumawa ito. It's just show that there are so many things you still don't know about me. Anito, kaya ko rin namang magmahal ng wagas, no? Hindi ko ma-imagine. Are we okay with this? Tanong ni Naomi. Go for it. Iyon ang alam ni Ian na dapat niyang sabihin. Dapat siguro siyang matuwa. If anyone could pull him out of his grief, it was Naomi. Hindi na niya tuloy maintindihan kung bakit may bahagi ng pagkatao niya ang tutol na tutol sa balak ng kaibigan niya. Let's play it by ear, sabi na lang niya. Napangiti ito. Fine with me. Gusto ko na magtampo, sabi ni Iya habang nanunulis ang nguso. Naroon siya sa kwarto ni Ino. Isa sa mga misyon niya sa pagbabakasyon ay ang subukang aliwin ito, pero paano niya magagawa yun kung parati itong tumatanggi tuwing yayayain niya itong lumabas? Minabuti niyang sugurin na ito sa bahay ng mga ito, na inaayuan ng ina nito para mahirapan na itong tumanggi. Si Tita Tina ang sumalubong sa kanya at pinatuloy na siya sa kwarto ni Ino. Kaulayo na naman ito si San Miguel nang madatnan niya. Nakakalita naman ito sa kama nanonood ng ewan kung gaano kalumang palabas sa kibol at maya-maya nang lumalagok mula sa boteng hawak nito. Umupo siya sa gilid ng kama nito at walang pag-aalinlangang kinuha mula rito ang bote saka ay pinatong iyon sa dresser. Hindi pala gusto. Nagtatampo na talaga ako. Paghimutok pa niya. Akala ko pa naman na-miss mo ako sa pagkawala ko. Hindi naman pala. Uy, sorry naman, sabi ni Ino na tila nakokonsensya. Of course, na-miss kita. Husay mo magpakita ng pagkamis. Tuwing yayayain kita, pulos katanggi. Ilang page pa ang listahan mo ng dahilan para hindi mo ako masamahan. Teka, inamoy-amoy niya ang sarili, partikular na ang kanyang kilikili. Hindi naman ako binibio. Nagbuga siya ng hininga sa palad niya. Wala rin akong bad breath. And FYI, hindi ako inaalipunga, binuni o kinuto habang nasa Singapore ako. So what seems to be the problem? Boring na ba ako? Hindi no, ano ka ba? Hinaplos nito ang buhok nito. Malamang na kanina'y sinuklay nito iyon ng mga daliri dahil tirik-tirik iyon. You just caught me at a bad time. Dahil kay Claudine? I'm sure updated ka sa pangyayari. Kilala ko naman si nanay eh. Walang binatbat sa kanya ang ANC channel kahit nga siguro ang CNN o BBC. Updated na updated, sagot niya. At nako Ino, para namang hindi ako nanggaling sa ganyan. Alam ko na masakit. Alam ko na parang ni ayaw mo nang gumalaw o kahit huminga man lang dahil nakakawalang ganang mabuhay. Pero hindi naman pwede ang ganon. I hate being miserable and I'm sure you do too. The thing is, for you to stop being miserable, you need to do the very thing that you have been trying to avoid. And that is,
You have to start living again. O kaya, kahit magkunwari ka lang na buhay, eventually makukumbinsi mo rin ang sarili mo na may buhay pa after Claudine. What's wrong with me, Iya? Tanong nito pagkatapos ng matagal-tagal na pananahimik. Inabot nito ang bote na inilayo niya rito kani-kanina lang. Sinaid nito ang lampas na kalahati na laman niyon na isang tunggaan. I mean, why won't she marry me? Hindi ba niya alam na siya lang ang inaloko ng ganon? Nothing's wrong with you. Para namang hindi mo alam yun. Hindi pa lang siguro siya handa. O kaya ay hindi kayo ang magkakatugma. But believe me, there's someone out there for you. Like who? Sumulpot sa diwa niya si Naomi. Napangiwi tuloy siya. No, she didn't want Naomi to get her claws on him. Nakakagulat ang igting ng pagtutol ng kalooban niya pero naisip niya na kilala kasi niya si Naomi pagdating sa pakikipagrelasyon. Kahit ano pa ang press release nito tungkol sa kakayahan nitong magmahal ng wagas ay saksi pa rin siya sa lagim na kayang ihasik nito. Ino was in a vulnerable state at the moment. And what he needed was tender loving care. Hindi ang ihagis ito sa buwarte at hayaan ang pagpistahan yun. Kahit gaano pa kaganda at kahusay ang magpaibig ng buwetre, like so many women, ito talaga ang sarap batukan. Akala mo teenager na nabasted for the first time? Sabi na lang niya. Well, this is a first for me. First time I've ever felt something here. Itinuro nito ang tapat ng puso nito. Ang corny mo? Ginugulo-gulo niya ang buhok nito. Ouch! Nagkunwari siyang nasaktan. Kailan ka ba huling naligo, ha? Ang tigas na ng buhok mo. Nasa lubsob ata ako. At ang amoy mo? Grabe! Bumahin siya kunwari. Hindi ako mabantot, sabi nito. Kahit amoyin mo pa ang kilikili ko. Sukat na hinila siya nito at isiniksik ng mukha niya sa bahaging sinabi nito. Yuck! Panay ang palag niya at tili siya ng tili habang pilit na iniiwas sa mukha niya sa kilikili nito. Kiniliti nito iyon para makagante. Bata pa sila ay madalas na sila magkilitian kaya alam na alam niya kung saan ito susundutin. Ilang ulit ito napaigtad bago nito nahuli ang mga kamay niya. Parang hindi na siya makawala ay kumilos ito para daganan siya. Her breath was knocked out of her. Pero iyon ay hindi lang dahil sa pagdaga nito, kundi dahil sa kilitim biglang gumapag sa kanya nang mapagtanto niya kung gaano kalapit ang mukha nito sa mukha niya. Amoy beer ang hininga nito pero hindi masagwa ang dating niyon. Nanatili pa rin presko ang amoy niyon sa kabila ng mga amoy na serbesa. Pakiramdam din niya ay tumakbo siya sa marathon dahil siguro sa paghaharutan nila kaya napakabilis ng sasal ng dibdib niya. Pero bakit parang mas bumilis pa iyon nang mapatitig siya rito? Oy, kaibigan mo yan. Paalala niya ng isip. Umalis ka nga, ang bigat mo kaya. Itinulak niya ito. Tila bigla itong natigilan pagkatapos ay mabilis itong bumangon mula sa pagkakadagan sa kanya. Aray ko, nabalian ako ata ng gulugod. Biro niya. Hindi agad ito nag-react sa halip ay napayoko ito at paulit-ulit na humugot ng malalim na hininga. Maya-maya ay nahimasmasan na rin ito. Masakit ba talaga? Nag-aalalang tanong nito. San ba? Dito? Hinawakan nito ang tagiliran niya. Napaigtad siya. Hindi. Kiliti zone ang bahaging iyon ng katawan niya kaya nakakatuwang para siyang nakikiliti sa ginawa nito. May sayad ka na ata babae. Gotcha. Bulalas niya. Ikaw talaga? Pabagsak na humiga ito sa kama, saka itinakip ang palad sa mukha nito. Nakasandot boxer shorts lang ito, mukhang hindi naman ito napabayaan ng katawan kahit namimighati ito. Mababakas pa rin ang six-packs abs nito dahil sa fit na sando nito. His thighs look as muscular as ever. Mas maskulado pa nga yata mga iyon ngayon. Kung sa bagay, hindi nga ba ilang buwan pa lang nakakalipas mula nang sumali raw ito sa triathlon na regular na ginaganap sa Kamsur? Dapat lang na nasa kondisyon ng katawan ng mga sumasali roon. Hindi na bago sa kanya ang matunghayan ng physique nito na hindi kahiya-hiya kahit ipaskil sa higanteng billboard. Kaya bakit parang nanuyo yung lalamunan niya nang mapasmagwas na niya iyon? Sa katunayan ay tumatagal pa kaysa sa normal ang pagtunghay niya sa lalaki. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Ay nako,
tama na muna ang pagmumukmok. I mean, nandito ang best friend mo in the whole wild world. Ang tagal na natin hindi nagkita, tapos hindi mo man lang ako sasamahan habang nandito ako. Litanya nito. Inalis nito ang mga palad mula sa pagtatakip sa mukha nito, saka bumangon. Inakbayan siya nito. You're right, sang-ayon nito. Pasensya ka na. So, what would you like to do? Where do you wanna go? At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.